Guys, gumawa ako ng napakasarap na merienda. Madali lang itong gawin, pero sobrang sarap niya. Tingnan nyo naman. Mmm. And yes, kung paano nga ba lutuin yan? From preparation to ingredients, halina kayo. Samahan nyo si Tita Wena. At sabay-sabay nating i-prepare ang ingredients at lutuin na natin yan. Let's go! Let's cook! Hello mga best, mga beshuwap, mga beshi loves. Ayan, si Tawena ay nag-crave na naman ng kung anong merienda. At meron nga tayo ditong cornstarch. Ayan, ilagay natin sa isang empty na basin, glass basin. Ayan. Oop. Baka matapon, Tita Wena. So, ayan. At, meron din tayong condensed milk. Condensed milk natin, ay mas pinili ko yung mayroong flavor. So, gagamit tayo ng condensed milk na melon flavor. Ayan. So, yan po ay product ni Jersey Bikini Men. At, syempre, hindi lang yung ating condensed na flavored ng melon. Meron din tayong vanilla extract. Dapat may butter ito or star margarine. But it happens, Tita Wena ay pobre tayo today. So, wala tayong butter. So, gagamit na lang tayo ng canola oil, konti lang. So, ayan, canola oil. So, maglagay tayo about 1 spoon. Yan, tama na yan. Pagkatapos nating ilagay yung oil, ilagay na rin natin yung ating vanilla extract. Ayan, ipalibot natin dyan sa ating cornstarch. Guys, kung gagawin nyo to, pwede nyo rin gamitin ang cornstarch at first class flour. Pero ako hindi ko nilagyan ng flour kasi gusto ko melt on my mouth. And then now, pwede na nating ilagay ang ating condensed milk. Hey Jersey Bikini Men. Guys, gusto ko itong product ni Jersey kasi masyadong concentrated. And if you are using with flavor, yung flavor niya napaka-real. Para talagang gumamit ka ng tunay na melon. Actually, mas strong pa yung flavor ng melon kaysa dun sa natural na melon. Gusto ko talaga to. I love this. Gusto ko rin yung ibang flavor na mango, obi, and what else? So, ayan. At pagkatapos nga natin na mailagay ang ating condensed milk, haluin lang natin yan. Mix natin ng very well. very well talaga. O, diba? Mix lang, Tita Wena. Until all the flavor that we had food will incorporate. Yan, dumidilim na yung camera ko. There is something wrong sa camera ko. Pag medyo matagal-tagal nang naka-on yung camera, nagda-dark na. Parang tao din, oh. Pag medyo matagal-tagal nang nagtatrabaho, napapagod. Talaga nga naman. Hindi lang talaga tao ang napapagod, pati mga gadgets natin. Relate ka ba? Relate ka ba, brother or sister? Ang bango nito. Grabe. Ay, naku guys. Mas mabango pa to sa singit ng kapitbahay mo na naliligo every year lang. Pero pag naglakad, nakataas ang noo. Hi guys. Buti pa kayo, mababait ang mga kapitbahay nyo. Ako, hindi ako makamove kasi nakatira ako sa sarili kong bahay.
at ipinarent ko ang aking maliit na bahay sa katabi ng bahay ko. Nako, ang nakuha kong tenant. Hindi ko maintindihan ang ugali. Pero ako na lang ang nag-a-adjust, guys. Kasi ako na lang nag-a-adjust kasi ayaw ko ng problema. Yes, yung iba mahilig makipag-away, no? Ako, guys, hindi. Pag may napapansin ako, nakakaiba sa ugali ng tao, I would rather choose to be quiet and get away to that person. Hindi ko na lang siya titingnan. Kahit may marinig ako, mag-create pa siya ng sounds, hindi ko siya titingnan. Yes. But sad to say, kahit marinig ko pa na may kinakatay na, hindi pa rin ako makikialam. So, ayan guys. So, ayan. So, kailangan ko na itong kamayin para mag-will combine ang lahat ng mga ingredients. So, tingnan nyo yung pagkamasa natin. Oh. Ganda, diba? Kaya lang, pag kinamay ko na to, let me see kung pwede ko pa rin ipakita sa inyo ang pag may mekos-mekos ko. Wait lang, ha? I'm gonna wash my hand again. Ayan. So, today talagang my hands are very clean kasi katatapos ko lang laba ng mga panyo ng aking bagets. Yes. Hinahandwash ko po yung kanyang mga panyo, kanyang mga underwear, at kanyang mga medyas. So, lahat ng yan ay hinahandwash ko. Mas maganda talagang lamasin, ng kamay. Sarap nito, guys. Nagsawa na kasi ako sa tinapay. So, biglang na-miss ko to. Gustong gusto to ng mga pamangkin ko, guys. Yung mga pamangkin ko sa Batangas. Every time na uuwi dito yung father nila, brother ko, lagi ko silang pinapadalhan nito pag may flavor ako. Pag may mga ingredients, no? Ayan. So, ayan na guys. We'll combine na ang ating mga ingredients. Ayan. And then, pag yung inaakala nyo na nag-will combine na yung lahat ng mga ingredients, try lang kayo kung mabibilog nyo na ng ganito. At pag mabibilog nyo na ng ganito, pwede na yarn. Ayan. O, diba? So, bibilugin nga lang yan natin ng ganyan. Siyempre, mas maganda pag dalawang kamay ang ating gagamitin para maganda yung pagkabilog natin. Ayan ang example natin. So, halika na. Magbilog na tayo at nang mabake na natin ito. And yes, sa kawali lang natin ito i-bake. Yes. Dahil ang aking oven ay sumabog. Yes. Buti na lang. Walang injured. Yes. Ayan na. Magbibilog na ako, guys. Pakikita ko sa inyo mamaya. Ganito siya exactly. Dapat magawa ko yan lahat ng ganyan. Ano? So, ayun mga best. Natapos na tayo magbilog-bilog ng ating gagawing meriendang masarap. Jaran! So, ayan. Pagkatapos nating bilog-bilogin, dapat guys, firm na firm ang pagkagbilog, ha. Ganyan dapat, oh. Kasi, may gagawin tayong style dyan. Ganto. Ayan. So, dapat ay hindi siya mag-crack pag yung pinrest mo siya ng ganon. Ayan. Pwede rin huwag nyo nang lagyan ng ganyan. Ako, gusto ko lang kasi may kunting design. Ayan, oh. Kita nyo? So, preferable, maliit lang yung dulo ng tinidor na inyong gagamitin. Kasi, pag malaki, so, medyo messy. Ayan, guys, oh. Sabihin natin yun. Ayan. So, medyo dahan-dahanin nyo lang, ha. Kasi, baka naman mapisa. Then, bibilogin nyo na naman. Magba-back to zero kayo. So, ayan, guys. At habang ginagawa ko nga ito, guys, naka-prepare na yung aking kawali. Binuksan ko na siya sa very, very low heat. And yes,
The moment na inilagay na natin to sa kawali, tatakpan natin guys ha. Tatakpan natin para makonsib natin yung heat. And then, mabilis siyang maluto at balance ang pagkaluto. Pag hindi nyo kasi tinakpan, ang tendency, yung ilalim lang ang naluluto. Then yung ibabaw, hindi. Unlike pag tinakpan mo siya, luto lahat. O, diba guys? Mayroong design, o. O. Naka-strapless lang ako guys kasi sobrang init today, no? Yan, pakita ko sa inyo yung ginagawa natin. Alam nyo guys, no? As a mommy, kaya yung karamihan nagtatanong, nung maliliit pa yung mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko, pag nasa akin sila, lagi nilang tinatanong, bakit daw ang tataba ng mga anak ko? Ang tataba ng mga pamangkin ko once nasa akin sila. Yes guys, kasi hindi ako nagre-rely sa mga fast food. Yung mga foods na pinapakain ko sa kanila, like yung mga ganito na mga pika-pika, talagang pinagsisikapan ko po yan. At yung mga nani na nakuha ko na tagapag-alaga nila nung maliliit pa sila, praise the Lord, madali silang turuan. So, pag tinuruan ko sila, katulad nito guys, ang mahilig gumawa nito, yung nani ng bunso ko, si Evelyn. Yun po ay talagang lahat no, ng foods na papakain niya sa bata, talagang homemade. So, nakakakain lang yung mga anak ko nang galing sa labas like McDonald's and Jollibee, Chowking, ganyan. We trust that fast food and Lingnam. Otherwise, no. Lahat po yan ay homemade at I praise God na napapalaki ko ng malulusog yung mga anak ko. Honestly speaking, hanggang lumaki ang mga anak ko, hindi sila nahahospital. Kasi nga, talagang piling-pili yung pinapakain ko sa kanila. I choose not to put so much chemicals, no? Alam nyo, minsan yung mga artificial flavors na nilalagay natin, so masyadong chemical yon. So ako guys, piling-pili lang talaga, yung hindi masyadong harmful. And when we buy foods outside, yung mga street foods, don't you think na maraming mga artificial flavors yan? Marami, yes. So, kaya, tinan mo yung mga mahihilig sa mga street foods, di ba? Kalimitan nagkakaroon sila ng cancer or any organs problems, which is, ina-avoid ko yon sa mga anak ko. Sabi ko kasi, kung maliliit pa sila, pakakainin sila ng pakakainin ng ganyan, baka once they grow old, and then wala na ako, saka sila magkakasakit, wala mag-aalaga sa kanila. So, kaya habang bata sila, as a mommy, talagang pinili ko na lagi silang pakainin ng mga healthy food. Kaya talagang mga chubby-ching-ching sila na katulad ko. So ayan guys. So ayan, tapos na tayo mag-design oh. So halika na at ilagay na natin yan sa kawali. Ayan, pinainit ko na yung kawali natin. This is so good. Will melt on your mouth. So, ayan guys. Ang kawali natin. Dapat guys, walang amoy ulam ha. Kasi pag may amoy ulam po yan, lilipat yan dito sa ating lulutuin. So, ayan. So, kaya dapat ay malinis na malinis po. At mainit na nga po yan. Ayan. So, ilagay na natin one by one. Yan ay hindi masyadong magi-expand guys kasi yan ay wala namang baking powder. Yung mga food na nag-expand ng bonggang-bongga, sila yung may mga baking powder.
Ito po ay wala. Wala rin itong yes. So, ang flavor lang po natin ito or ingredients is main cornstarch. And then, yung flavored na melon na condensada milk. Naglagay tayo ng vanilla extract. At naglagay din tayo ng canola oil. And kung mayroon kayong butter or star margarine, mas masarap pong ilagay yon. Kaya lang ako, sabi ko nga, pobre ako this time, di ba? Pero matakaw ako eh. Gusto kong kumain, but I don't trust buying outside. So that's why Tita Wena making health food. O, diba? So, ayan guys. Ang sarap naman ito. And then guys, once na mailagay na natin ito lahat dito, tatakpan natin hanggang 45 minutes. At naka very low heat lang po ha. Pag nilagay niyo sa medium, siguradong magiging taga Nigeria yan. So, kaya dapat ang inyong apoy ay very low heat lang. Yan, ilagay na natin lahat para we can save gasol and we can conserve our time. Yes, our time is very important, no? Alam nyo guys, family favorite to. Yung brother ko na nasa Batangas, favorite niya talaga to, grabe. At saka yung brother ko na sumunod sa akin, si Roger. Yung eldest brother ko, hindi masyado. Kasi, hindi siya mahilig sa matamis eh. Kaya pa nagpupunta sila sa akin, hindi ako mahilig magluto para sa kanila. Kasi, hindi rin sila mahilig magkakain ng ano. Magluluto sila pag yung kakain sila, ganun. Ayan. At pag ako nagluto guys, sa mga siblings ko, gusto ko nauubos. Sumasama ang loob ko pag hindi. Ayan, di ba abnormal? So, ayan. O, di ba? Bongga. Ayan guys. Ayan na. Tatakpan na nga natin yan. So, again guys, pag tayo ay gagawa nito at hindi oven ang ating gagamitin, kawali lang, make it sure na bago nyo po ilalagay ang lahat, ginris nyo muna kung mayroon kayong star margarine, kunting-kunti lang na star margarine para lang hindi dumikit yung ating stuff, no? And then, kung wala namang star margarine or butter, kahit oil, i-grease nyo lang po yung inyong frying pan. Pero kung ang gagamitin nyo ay non-stick na frying pan, no need to grease. Okay na yon. Ayan. At i-arrange lang po natin ng ganyan. Ayan. At meron nga akong pantakip dito. Nabili ng anak ko sa Shopee. Wooden siya pero maganda. O, diba? So, ayan. So, let's count from now, 45 minutes. And see you later, alligator. Bye-bye. Halika, tingnan natin yung ating niluluto. Ayan, ayan texture niya. Uy, lumaki na siya. O, diba? Bango. Super bango nito. Lumaki na sila. O, diba? Nag-expand. Ayan. Pero guys, mamaya pag naluto na yan, mabilis yan pag hiwa-hiwalayin. Ayan. Ang bango-bango. Parang gusto ko na siyang kainin. Ayan. Tingnan nga natin. Ayan guys. So tingnan nyo guys yung texture ng ilalim niya. Oh. Ayan. So half na yung kanyang luto, no? Ayan. So babalikan ulit natin yan.
Mamaya lang. So, we already have 20 minutes. So, meron pa tayong another 25 minutes. Ang bango guys, grabe. Natatakam na ako sa kanya. Gusto ko na siyang kainin. Tingnan nyo naman yung texture niya, oh. Very, very fine talaga. Sarap. Naku, naalala ko yung brother ko sa Batangas. Paborito niya to talaga. Grabe. Yung habang nagigitara siya, nako, kinukunti-kunti niya yan. Ayan guys, so we have already 20 minutes and we still have remaining 25 minutes to go. So let's cover up again. At babalikan natin yan maya-maya lang. Ayan guys, we completed the 45 minutes. Ayan, patayin na natin na po eh. Diba? Ang galing. Bango. Guys, alam nyo ba? Naririnig ko yung mga dumadaan sa harap namin. Ang bango naman. Ano ba yun? Parang tinapay na napakabango. Alam nyo guys, isang bisis na nag-birthday ako, nagluto ako nito, sinama ko sa spaghetti sa tabi niya. Parang kasama ng spaghetti. Alam nyo, sabi ng mga binigyan ko, first time nilang natikman ito. Yes, actually natutunan ko to nung ako'y nasa Singapore. So, yung isang ka-housemate ko, mahilig siyang gumawa nito. Binabaon niya sa trabaho namin. And then, pagkain din niya tuwing weekends. Ayan, at natutunan ko naman. So, habang ginagawa niya guys, ako kasi madali ako matuto once it comes sa mga bagay-bagay, no? Hindi lang yung kalukuhan. So, dapat yung mga mapapakinabangan din natin ang ating matutunan, di ba? Wag naman yung puro na lang kalukuhan ang natututunan natin. Paminsan-minsan yung kalukuhan, yung mga nakakapagpatawa sa kapwa natin, nakakatanggal din ng stress yun. But, more on, dapat matuto tayo sa mga pagkain na ganito para nabubusog natin yung tummy ng ating family members at ang sarili natin. Yes. And now, hindi na kami magkasama ng colleagues ko and housemates ko. Naka-registered na sa mind ko itong kanyang recipe. And thanks to you, Lulu. She's from China. Yes. My best friend in Singapore. We are housemate, at the same time, we are colleague. We are working in one company. Ang sarap nito guys. Ayan. So, ayan. Tingnan natin. So, ayan guys, sabi ko sa inyo, diba, madali lang kunin, kunin natin yung isa. So, ayan mga best, hanggang dito na lang ang ating video at sana ay may natutunan na naman kayo sa aking inihatid sa inyo na bagong merienda na napakasarap. Ayan. At ito si Tita Wena. Ayan mga beshi wops. Ito na yung ginawa ni Tita Wena. Ayan na ang ating very yummy na merienda. Guys, pwede nyo itong i-keep sa isang jar. Make it sure na yung jar na paglalagyan nyo, very, very dry. And preferably, lagyan nyo siya ng parchment paper sa loob. Kung wala naman parchment paper, pwede rin pong tissue. Basta dry na dry yung tissue ha. Yung kitchen towel, i-fold nyo at ilagay nyo sa loob ng jar. Para ma-maintain nyo yung crunchy. And yes, tamang narinig nyo, very crunchy po yung bottoms niya. Ayan, Ayan, very, very crunchy po yan. Napakasarap, guys. Talaga namang may enjoy mo. Melt on your mouth. Look at that. Sarap.
Yummy! This is so good. Talaga naman guys, pasasalamatan nyo ko pag ginaya nyo rin to. Once na matikman nyo to, uulit-ulitin nyo. And the ingredients ha, hindi ganon kamahal. Can you imagine? Condensed milk lang yan. And then vanilla at butter. Kung mayroon kayong butter. But this time nga, wala akong butter. Kaya ang ginamit ko ay canola oil. Pero tingnan nyo naman ang outcome. Ang sarap. And talaga namang every bites mo, melt on your mouth. Sarap. Diba? Ano pang hinihintay nyo? Panoorin nyo na sa aking long form at gawin nyo na rin yan. Talaga namang magugustuhan niya ng inyong mga Junakis at ng inyong mga kapartner sa buhay. Ayan, masarap din po yan. TV time, game time, ayan, reels time, engaging time. Pagdating sa engagement guys, gusto mong hindi ka magutom, ayan, luto ka niyan. At habang nag-i-engage ka, yan ang kainin mo. Ay nako, ang saya-saya. May inganyo kang lalo mag-engage. Ayan, sarap niyan guys, promise. Ayan. Delicious. Ooh. Sobrang sarap niyan. Made by Jersey melon flavor. Okay, Jersey Bikini Man. Just email me. Ayan, ang sarap. Thanks for watching. Bye. For watching everyone. I love you all.